Hihingi tayo ng paumanhin, o kay attorney Romy kasi Mac, baka naghintay siya. ayan na siya. Alam mo, araw-araw siya. Siya po'y isa sa mga nagtitiis at nanonood sa impeachment trial. Attorney Romulo Macalintal. Opo, ito ho'y nakailan na pong petisyon at oral argument sa Supreme Court kaya pa pinag-uusapan natin dito mga rules of court, mga etc. experience. Walang tatalo kay Attorney Romy Mac. Good morning, Attorney. Good morning, Ted at DJ Chacha at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Okay, good morning po, Attorney Romy Mac. Pasensya na nga po at medyo napatagal yung usapan tungkol sa Pax Silica. Pero ito, nasa ikawalong araw na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Manong Ted dito, araw-araw po matyaga kayong nanonood nitong impeachment. Ano po ang assessment ninyo dun sa unang 7 araw? Alam yung sa unang 7 araw ay maraming mga oras na naaaksaya, no, ha? Yung mga kung ano-anong mga tanong, mga objections, mga nilalahad ng mga witnesses na hindi naman appropriate o hindi naman material doon sa mga pinag-uusapan. Yung may mga witnesses na talagang pwede naman na magkaroon na ng stipulation doon sa mga pangyayari na dapat sana ay hindi na mapinag-uusapan pa ay lumalabas pa rin. At yung mga pagtatanong minsan ng ating mga senador na kung saan-saan din pumupunta, ayun din ang mga isang bagay kung bakit nagkakaroon ng delay o nagiging matagal ang nasabi mga paglilitis na maaari sanang hindi masyadong naaksaya ang ating panahon at ang panahon ng ating Senado. Attorney Romy Mac, sabi nyo nga po parang maraming oras ang nasasayang. Ano pong pwedeng gawin itong ating mga senator judges, especially ng ating presiding chair, para po kahit papano yung mga tulad nyo po at tulad din namin ni Manong Ted na nababagalan din po dito sa usad ng impeachment, para kahit papano mapabilis naman? Alam mo yung ating mga senator judges, tingin ko lang with due respect to them, hindi lang masyadong tinitingnan o pinag-aaralan yung mga pre-trial briefs na isinadmit ng prosecution at saka ng defense panel. Doon sa pre-trial briefs, makikita na nila doon kung ano yung mga purposes, kung bakit tatawagin nila ang mga witnesses. Ngayon, kung sa tingin nila, yung isa o dalawang witness ay sapat na, yung mga witnesses pa doon ay dapat na hindi na nila ipatawag pa. Katulad halimbawa noong sa witness ng taga-NBI, si NBI official Kalilong at saka si NBI official Lotok, napag-usapan ng lahat yung mga dapat na may kinalaman sa investigation ng NBI. So, kung titingnan nila yung pre-trial brief ng prosecution, makikita nila noon na si NBI Director Matibag ay kanilang ipatatawag for the purpose of proving that he is the NBI Director. Kailangan pa bang i-prove na siya ay NBI Director? Alam na ng buong bansa na siya ay NBI Director, di ba? So yun ang isa sa mga dahilan daw kung bakit siya ipatatawag. Second purpose, to confirm the investigations of the NBI. Hindi ba na-confirm na yun ng NBI official Lotok and Anilong? At saka in order to confirm the results of the investigation, na-confirm na yun ni Kalilong at saka ni Lotok. So bakit pa patatawag si Melvin Matibag? So ano nga nangyari kahapon? Pinatawag siya. So ano nangyari? Bumalik na naman sa dati tungkol sa mga investigasyon, sa kanyang qualification, hanggang nalaman pagtuloy ng NBI sa defense panel. Natatanong siya, ano ba ang personal na pagkakaintindi mo sa mga nangyaring investigasyon? Ay hindi ko po alam, wala po ako doon, I have no personal knowledge. So lumalabas tuloy, wala pala siyang personal knowledge doon sa mga naging investigasyon, ay bakit pa siya ipinatawag? So ngayon, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ng defense panel na humingi ng continuance. Ang ibig sabihin ng continuance, postponement muna ng pagtatanong para gawin nga sa araw na ito. So ano nangyari? Delay. At yung mga ibang manifestation ng mga senator judges, hindi rin naman masyadong naangkop sa pagkakataong yun. Kahapon, kung titingnan ninyo, ang nagbigay lang ng magandang katanungan ay si Senator Rapi Tulfo. Tinanong niya bakit kung ang charge natin kay Sara Duterte ay yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ay bakit yung isang teacher na nagbanta o na magbibigay siya ng 50 million sa makakapatay kay Duterte ay inaresto.
ng walang warrant, bakit hindi pina-aresto si yung Vice President at saka si Mayor Baste na nagbigay din ng ganung matitinding mga pagbabanta. So yung mga bagay na yun ay dapat na tinitingnan mabuti ng ating mga senator judges. Ang pasabog yata na tinutukoy nila dito sa umano'y pagharap ni Ginoong Matibag sa court ay yung affidavit nitong si Las Cañas na tumutukoy daw kay VP Sara na dating mayoran Davao na siya rin pong bahagi ng Oplan Tokhang. Anong take niyo po doon? Well, para sa akin, hindi na masyadong material yun sapagkat nakita na rin naman yung mga pagbabanta ng Vice President Sara Duterte. At saka ang pinag-uusapan naman dito ay hindi grave threats, hindi inciting to sedition. Wala naman sa ating saligang batas na ang ground for impeachment ay grave threats or inciting to sedition. Bakit ang parang nangyayari ngayon sa tingin ng taong bayan, ang pinag-uusapan nila, nagkaroon ba ng grave threats? Nagkaroon ba ng inciting to sedition? Hindi yun Ang sinasabi ng saligang batas, high crimes. Dapat ang pinag-uusapan dito, yung bang grave threats at saka inciting to sedition constituted high crimes? Yung bang alleged grave threats niya, high crime ba yun? Wala akong narinig sa ating mga senator judges, wala akong narinig sa ating mga lawyers ng prosecution defense panel na nagsabing, do you consider the grave threats and the alleged inciting to sedition as high crimes para magwarrant ng impeachment ng isang impeachable official? Narinig ba ninyo na dinefine nila what is a high crime? Maging ang Korte Suprema ay wala pang definition dito, Pero para sa akin, ay dapat na ipaliwanag natin sa taong bayan na hindi po grave threats ang ating pinag-uusapan dito. Hindi po inciting to sedition. Kasi ang grave threats and inciting to sedition, yan ay nasa revised penal code. Yan ay recognizable by a regular court at hindi ng impeachment court. Dapat sasabihin nila na yung mga pagbabantang yan, ay ang mga yan, ay ito ba ay may tuturing na high crime? So yun, gano'n So sa akin, ano kinalaman noong kay Las Cañas para ipatunayan pa yung high crimes na yun. At pangalawa, parang lumalabas na yun daw ay unsigned. Kung yan ay unsigned, siyempre, tama rin naman ang defense panel. Sabihin bakit niyo pinag-uusapan yan Hindi naman yan na permado. Sino ang makakapagpatunay na yan ay talagang pinirmahan? Kung yan ay unsigned, ito kasi sinasabi nila, hindi notaryado. So para sa akin, nag-aksaya lamang ng panahon ng prosecution para i-present ang nasabing mga dokumento na hindi naman pala admissible in evidence. Attorney, sa inyo pong tinagal-tagal ng pagbibista sa mga hukuman, kapag ba gano'n na nagpresenta ang prosecution ng isang dokumento na hindi naman notaryado ni walang pirma no sinasabing nagsasalaysay, yung ba'y dapat pinagbibigyan pa ng husgado na basahin yun on record? Well, dapat hindi na. Dapat yun antimano ay hindi na dapat pinagbigyan. Alam mo, medyo nag-comment doon si Senator Pia Cayetano kahapon. Sinasabi niya na dapat hindi natin inaalaw yan kasi nga unsigned yan Pero ang mali doon, with due respect to Senator Pia Cayetano, dapat nung marinig niya, nag-ruling ang presiding officer, dapat nag-object siya sa ruling. Kung talagang ang objection niya, ang kanyang objective ay para sabihing mali ang ruling, dapat nung sinabi ni Senator Chis na we will allow that document, dapat tumayo siya. Your Honor, Mr. Presiding Officer, I would like to register my objection. Kasi under the rules, under Section 6 ng kanilang rules, or Rule 6, anumang motion, ay i-rule. The motion should be ruled by the presiding officer. Ang presiding officer ang may karapatang gumawa ng ruling sa motion. Ngunit, yung kanyang ruling ay subject to the objection of any member ng tribunal. Kapag nag-ruling siya at tumayo isang tribunal na ay object to that ruling, magkakaroon ng botohan ngayon kung yung majority of those present ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa nasabing ruling ng presiding officer. Opo. In other words, attorney, kung pakikinggan mo rin si Ginoong Escudero, niliwanag niya naman sa simula na ang mga senador, mamaya na kayo sumabat. Di ba sabi niya, mamaya na kayo sumabat, mamaya na kayo sumabat,
hayaan natin sila muna matapos. Yun po yun, ano? So, Yeah. yun ang kanyang unang paglatag ng panuntunan. Pero kaninyo, nung nagmosyon ang defense, sinabi na, wag nating hayaan mabasahin ito. Tama, pero nag-rule ang presiding officer, dapat doon pa lamang po nag-point of order na siya. Doon pa lamang sa Dapat- Opo. Yes, oo. Yun na kasi ang pagkakabasa ko, yun ang pagkakaintindi ko yes. sa rule ng impeachment ng Senate. Ano, Opo. At yun sa Rule 6, kung titingnan ninyo, lahat ng motion will be decided by the presiding officer. So kung hindi sila nag-object, ibig sabihin, okay sila pumapayag na gano'n ang maging panuntunan o ruling ng impeachment court. In other words, nung siya po ay kumontra, tapos na, nabasa na eh. Tapos na. Oo, nandun na eh. Nakita na ng lahat eh. At saka mark in evidence na yun. So, ayun eh, mangyayari na lamang yan sa tinatawag na formal offer of evidence. Kasi sa bandang huli niyan, kapag natapos ng trial, the parties will be given the chance to formally offer their evidence. And once they formally offer in evidence iyang nasabing dokumento na yan, affidavit, i-object ngayon yan ng defense panel na inadmissible kasi it is unsigned. Okay. So ngayon, sir, okay, Cha, tuloy mo. May pahabol lang ako na tanong. Attorney, Hindi, tuloy mo na. Oo. Sorry, I just have to butt in with that particular issue. Well, at itong least ngayon malinaw na nga. Las Cañas. Eh. Oo. Kumbaga na late ng objection si Senator Pia. Attorney, yung next week po na mangyayaring impeachment, isang araw lang eh, compared dun sa normal na 3 times a day. Kasi nga po, may mangyayari na SONA ang Pangulong Marcos Jr. and other things na kailangan din nilang gawin. Sa tingin niyo po ba makaka-apekto po yung schedule na ganyan dun sa momentum na meron na yung impeachment ngayon? Paano po kaya? Well, sa next week naman siguro hindi na masyadong magkakaroon ng anong tawag dito, ng delay. Depende rin naman yan sa mga witnesses na kailangan i-present. Pero tingnan ninyong lahat ito, lahat ng Article 1, 2, 3, 4, lahat yan betrayal of public trust. Lahat yan culpable violation of the Constitution. Kung titingnan ninyo, iisa ang tinutukoy ng Article 1, Article 2, Article 3, Article 4. Culpable violation of the Constitution. Lagi andun yun eh. So in other words, kung titingnan ninyo, ano-ano ba mga ebidensyang ito? Bakit ba hinati-hati pa ito para hatiin pa yung mga articles? Bakit hindi na lamang isang article ang pag-usapan nila? Alin ba dyan para pagsamasamahin nila yung mga ebidensya na maaari na magamit? Yung nga po, no? I mean, well, ito na ho yan ngayon eh. So ito na ho ang sitwasyon natin. So anyway, to abbreviate the proceedings, Madam Chair, Okay, Mr. Chair, you may proceed. You are Attorney, ganito recognized. Po. Okay. Ito, sorry po, pwede ho kayong sumagot, pwede rin po hindi. Kayo po, Okay. Article 4, yan ho bang napanood nating lahat na nanglilisik ng mga mata, pagmumura po at pagbabanta, alam niyo na yun, no? Ginawa ng Vice President. Yan ho ba ay culpable violation of the Constitution and constitute high crimes para siya matanggal sa pagka-Vice Presidente? Well, sa akin, with due respect sa mga defense panel at saka sa prosecution, hindi naman ako experto sa ganyan. Pero sa nakikita ko, parang hindi high crime siya na may tuturing. Hindi pa high crime siya, kundi talagang yan ay criminal case cognizable by the regular trial courts. Na po pwedeng papanagutin siya sa regular offense or felony. Tinasabi nga nila nun, what is the difference with felony and offense? Ganun. Okay. So maaaring ipapasok lamang yan sa revised penal code. Kaya dapat inuna na nila itong mga mas matitindi. Itong graft and corruption, itong tinatawag na unexplained wealth. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin ng prosecution. At dito sila, talagang yung panahon nila, igugulin nila rito. Kung gugugulin mo lamang yan tungkol doon sa mga pagbabanta na yun, na alam na yan ng taong bayan. Alam na yan ng kahit sino. Opo. Yung nakita na yan ng taong bayan. Ang hindi nakikita ng taong bayan, ano ba yung 61.5 million Billion. na sabi nila na billion na misappropriated. Iyon ang hinihintay natin eh. Hindi natin alam yung ano nangyari yun. Opo. Ano ba yung salin niya
Paano tumaas ang kanyang sal? And paano pagkakamali ng kanyang sal? And ano yung tax records niya? Yun ang dapat na pagtuunan ng pansin. Hindi patagalin dito sa alam na natin ito. Isang araw lang ito, dapat tapos na yun eh. Opo. Yung sa tungkol dyan sa grave threats na yan at saka inciting to sedition. Oo. Isang araw lang pwede na yun. Opo. Attorney, with Agree. all due respect no sa kanila, pati yung video hindi naman kinontra ng defense eh. Ang tagal ng diskusyon, inabot ng ilang araw, wala namang question eh. Hindi po ba? Wala, oo. Anyway. Alam mo, ang dapat talaga noon, nagkaroon lang stipulation. Would the counsel for the defense admit na meron ganitong video? Ganun lang, di ba? Pag in-admit na yun, okay na. Tapos na. Opo. Anyway, so attorney, kayo po kaninyo dapat inuuna na ito kasi dito pa lang sa video na to na alam nga natin lahat, katakot-takot na objection, etc., etc. Paano pa kaya pinag-usapan na yung bank records ng Vice Presidente, Yan, di ba, oo. na ilalabas ngayon, di ba? Yan ang ating aabangan natin and DJ Chacha. No? Diyan ko gusto makita gaano katindi ang ebidensyang ihaharap nila. Yan ang hinahintay ng taong bayan. Yan ang pinakahihintay natin. Diyan tayo sabik na sabik. Kasi ito ang masasabi ko na kung sakaling mapatunayan nila, ay talagang betrayal of public trust and black and corruption. Pasok na pasok ito doon sa grounds for impeachment sa ilalim ng ating saligang batas. Itong sa grave threats na ito, wala. At saka, isa grave threats na yan, kita mo, tinanong si Matibag, gaano niyo katagal malalaman kung sino yung tao? Hindi niya malaman kung gaano katagal. Hanggang pinilit lang siya ni Gatchalian. Sir, pwede siguro mga 3 to 6 months. 3 to 6 months pa malalaman niyo kung sino. Kung meron talagang tao, di ba? Oo. Alam mo, ako natutuwa ako kay Senator Gatchalian ha. Siya nakaupo lang doon. Tahimik, pero pag siya nagtanong, boss, maganda ang kanyang ang kanyang line of questioning tsaka napakahinay ng kanyang Yes. So gandang kung abogado lang yon, bagay na bagay sa kanya maging presiding officer. Opo. Well, sabi nga po nila, sa mga panahong ito, diyan sa Senado, silence is golden. Amen. Oh, yeah. Opo. Anyway, so thank you for giving us your precious time, attorney, kasi we are non-lawyers. And as you know, Yeah, it we is need so the difficult. help. Yeah, as non-lawyers, kailangan maintindihan to. Ted. Yeah, anytime, Ted. At sana naman makatulong din ang mga sinasabi ko at sana makita rin ng taong bayan. Ang kahalagahan na ito ay lagi rin sinusubaybayan. Tama? Opo, yes sir. Sa isyong ito, lahat tayo may pakialam. Salamat, attorney. Thank you po. Ay, salamat, Ted, and DJ Chacha, and sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Thank you. Attorney Romulo Makalintal. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.